Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin bigyan ng reaksyon ang nangyayari noong nakaraang Trillion March Piso. Ito yung riot sa Mindiola. Of course, Mindiola Recto, kung saan malapit na lang dyan ay Malacanang na. Tulay lamang yung namagitan sa Mindiola at Malacanang. Kaya yung mga kabataan doon na marami ay minor de edad, na nakamaskara, naka-black motif, black t-shirt, black mask, at kung ano-anong black ang sinusuot ay meron na ngayong kaso. Ngayon si John Vic Remulla ay of course meron intelligence yan kasi Secretary of Interior and Local Government, malaking ano yan, ranggo sa gobyerno. Kaya meron silang nasagap, at kahit na doon sa politico.com, kahit na sa Bilyonaryo Channel, ang mga balita ay ganun pa rin na mga pangalan ang lumalabas. Kaya ito ang detalyadong interview ni Alvin ng DZMM Teleradio kay John Vic Remulla. Atin panoorin. Yan, sino ang pasimuno, sinong utak dito sa panggugulo ng mga kabataan at ng mga adult na rin dyan sa Mindiola nung linggo? Oo, mukhang lumalabas ng organized group. Hindi ko muna papangalanganan kasi may follow-up operations pa kami. Pero organized group, ang bayad nila sa mga bata ay 3,000 each. May mga videos pa kami na pinapakita nila pera nila. Yung niyayabang sa social media. At mostly kinuha sila sa mga Quiapo area. Doon sila kinuha. Okay. So ano motibo? Para manggulo, para manggulo matapol yung Marcos administration? Oo, nanggugulo lang. Ang results nila, kung kaya yung umabot ng palasyo, umabot kayo, sunugin nyo. Ganun lang. Wow, grabe ano. Hindi, pero ano ito, may anggulong political, Secretary. Oo, disturb talaga ang angle nila. Disturb talaga. Pero, dahil nga hindi sila cost-oriented, naging anarchist sila. Kung natatandaan nyo yung 70s, nung mga first quarter storm, nung 80s, nung post-Ninoy Aquino, yung mga demonstrations noon, cost-oriented and peaceful. Pero nung 70s, siyempre medyo radical ng konti, pero hindi ganito. Ito talaga, ang nangyari, hindi sila cost-oriented, money-oriented lang, bayad lang. Kaya ang leadership nila at organization level nila, mababa lang. Ayan, so yan nga ang sabi ko na walang ingredients. Kasi walang cost, walang pinaglalaban kasi akala ko 1.5 lang yung binayad 3,000 pala. Siguro yung 1.5 doon sa mga 11 years old yun binibigay. Pero sa mga adult, palagay ko tama yung 3,000 pesos. At sabi ko na, di ba, nakatira ako diyan sa Quiapo Fraternal malapit sa MLQU. Ang dami-daming standby diyan, maraming looban diyan. Diyan sa Carriedo, napakaraming diyan, mga standby. Quiapo, Quezon Boulevard, doon sa ilalim ng tulay ng Quiapo Itchagi Market, napakaraming squatter diyan. Napakaraming taong kalye diyan. Kaya kung yung mga standby diyan, babayaran mo ng 3,000, 1,005, ay talagang lalabas yan sa gabi, sa hapon. Kaya lumabas sila alas 6, di ba, alas 5. At black motif, kagaya ng mga damit nila na suot ni Sara Lustay doon sa Japan kasama si Panot, di ba, yung natanggal sa ni BBBM. Nakaitim lahat. Si Topacio nagmamarcha din sa Mindiola, namataan noong hapon, nakaitim din. Kaya wala talaga silang lusot, mga kababayan, no? Kaya totoo yung sinabi ni Isko Moreno na merong half Chinese, merong dating may pwesto sa gobyerno, merong attorney. So yung attorney, pasok na doon si Topacio. Kaya walang kawala may mga kaso. Grabe naman kasi ginamit lang yung mga standby. Kaya yung mga standby, walang sigaw na walang sigaw na kurakot, walang ganun kasi hindi nila alam yung pinaglalaban nila, basta batuhin lang nila. Ang utos daw sa kanila ay sunugin ang Malacanang. Kaya sunog ng sunog sila, pero nakita natin
Yung isang Sogo Hotel ay binasag yung entrance, di ba? Yung glass door. Pinasok, kinuha yung cash sa drawer sa reception. At meron pang isa na sinira nila, nakuna ng TV. Mga sarado lahat yun, pero talagang pinagbabasag. Ibig sabihin, mga magnanakaw ito. Mga standby nga eh. Yun nga ang gusto nila eh, na may rason sila kung bakit nagbabasag sila, dahil nga merong akala nila ay katulad ng nangyari sa EDSA 1, di ba? Kung gano'n na magprotesta, bakit magnakaw? yun lang ang tanong eh. Bakit magbasag kayo ng mga establishmentong pribado, hindi sa gobyerno? Kaya malayong malayo sa nangyari sa Nepal at Indonesia, kasi walang cause itong mga nagrayot. Mantakin nyo, bising-busy sa Luneta, bising-busy doon sa Shrine People EDSA Monument sa EDSA. Ang mga lehitimong grupo ng mga pari, madre, estudyante, aktivista ay naroon sa Luneta at EDSA Shrine. Doon lang sila kasi doon sila wala silang plano na umatake sa Mindiola, sa Malacanang. Pero itong grupo ng mga nakaitim na bayad pala ng 3,000 each ay diretso na ng Mindiola. Pero lumabas sila hapon na eh. Mag alas 5 na, alas 4 yung parang takip silim na para hindi sila makikita masyado. At ang utos sa kanila, magsuot ng maskara. So no face, no case. Yun ang kanilang slogan eh. At doon sa may Liwasan Bonifacio, nung nandun sila Topacio, hindi alam ni Topacio na naroon sa likod niya mga nakaitim at nakamaskara eh. Kaya huling-huli, yung mga nakamaskara na kasama ni Topacio sa Liwasan, ayun yung mga nandoon sa Mindiola. Kaya merong koneksyon, mga kababayan. Okay, balik tayo kay John B. Crimolia. Can you confirm yung report sa politiko? Ito may pinrin out kami sa politiko, sabi ng politiko. Ang iniimbestigahan daw ninyo ay si Attorney Ferdy Topacio, si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, si dating Manila City Administrator Bernie Ang, at si dating Manila Congressman Harry Angping dun sa rayot sa Mindiola. Totoo po ba ito? Well, no one is exempt from being investigated. So lahat ng anggulo titignan namin. Their names have been brought up and we are still studying whether i-investigahan sila o hindi. Kasi sa ngayon, chismis pa lang eh. Wala pa kaming puro raw intelligence data pa lang. Kung titignan namin ba sa high intelligence na may actual witness, doon lang kami pupunta talaga at investigahan. So ibig mo sabihin, para lang malinaw, yung mga pangalan na binanggit ko na float, so ngayon lahat ng pangalan na nagfo-float, iimbestigahan? Oo, lahat. No one is exempt. No one is exempt. So paano yan? Ipapatawag ba sila para to shed light dahil ikamo sila ay nginuso o na-float ang pangalan nila? Kailangan lang pumunta sa DILG or paano ba? Hindi pa naman. Initial case build-up pa lang naman. Hindi pa lang namin kung may... Kasi ang DOJ ngayon, basta mag-file ng charge, may reasonable certainty of conviction. So kailangan solid ng case build-up namin. Pag nakikita namin na solid na, doon lang kami magpapatawag para sa counter affidavit nila. Okay. Paano bang kaso dito? Pag ganito, anong ang kaso mo? Inciting? Arson, destruction of the property, at saka sedition. Inciting to sedition o sedition mismo? Inciting to sedition. And sedition itself. Kasi some of the characters were there. Doon sila sa Mindiola. Oo nga. Pero kailangan may patunay din tayo na sila yung utak kasi for sure wala sila dun sa aktual na pisikalan na nangyari. Tama. As according kay Presidente, we are a nation of laws, not of men. Kailangan batas ang umiiral dito. Kaya hindi pwede basta-basta na lang na magtuturo kami ng daliri. Hindi naman panahon ng EJK ngayon eh. Nalalagay ka sa listahan, papatayin ka na. Ngayon, kailangan may solid case build-up bago na kami mag-prosecute. Opo. Pero in fairness naman po sa kanila, dapat kailangan talagang bigyan natin ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi pwedeng akusahan ka agad, kasuhan ka, ikulo. Hindi ganun. Hindi po ganun ang proseso. Hindi po pwede yun. Umiirod na po batas ngayon kahit naman sa mga sa floodgate.
Kung nakikita nyo yung ano dyan, dinadahan-dahan nila ang investigasyon, kumukuha ng solid case evidence bago sila i-prosecute. Mga to, karumal-dumal talaga ginawa ng mga congressman at senator na to. Pero ganun pa man din, kailangan manaig ang batas dito sa ating bansa. Okay, mga kababayan, meron akong napansin dito sa sa itong mga kapulisan. Yung kanilang dala na shield, okay na yan, pero kulang sila sa gamit eh. Katulad sa nangyayaring riot sa Amerika nung nakaraang buwan, ang ginamit na ng mga riot police doon ay rubber bullet gun. Baril na ang bala ay guma, masakit. Kung tatamaan ka talagang masakit. Kaya hindi na nakaarte doon ang mga ang mga nag-riot. Hindi na sila makapagbato kasi malayo lang yung mga kapulisan eh. Kasi meron silang mga rifle na rubber bullets. At kapag tatama yun ay talagang parang natamaan ka ng tirador. O sobra pa, masakit eh. Kaya hindi doon obra. Yung mga naghahagis ng bato sa Amerika, doon lang sila sa ibabaw ng tulay na hindi sila nakikita. Pag may dumaan ng mga pulis, binabato nila. Pero sa kalaunan, wala talaga kasi rapiduhin ka ng rubber bullets eh. Parang binaril ka na rin. Pero yung bala nga ay rubber pero napakasakit. Kaya yun ang wala sa budget ng kapulisan natin eh. Kapag ganyan na mayroong mga riot, yung kagad ang ibigay na sandata sa pulis. Kaya pwedeng pagbabarilin ng pulis gamit ang rubber bullets para hindi na maka-atake, masakit eh. Diba? At saka tirgas. Pag tirgasin, bakit hindi tinirgas? Pag tirgasin para hindi makalapit. At saka sa likuran, dapat mayroong manghuli doon sa likuran ng mga realista. Dapat may naka-deploy din doon. Ibig sabihin, paikutan in circle para hindi makatakbo. Kasi hindi peaceful eh. Iba naman yung legitimate na nagprotesta. Nandun nga lang sa Luneta at EDSA Shrine. At meron silang programa doon. Nagsasalita lang, nagpahayag ng mga damdamin. Right and freedom of expression ang ginagawa. Nasa batas. Itong riot, wala to sa batas. Bawal sa batas. Kaya anong ginagawa nila diyan sa Mindiola? Ba't atakihin nila ang Malacanang? Yung mga legitimate na nagtatag o nagtayo na bumuo nitong rally ay nandun lang sa Luneta at EDSA Shrine. Kaya dapat doon sila kung yun ang nila. Kasi ibang grupo sila, DDS eh. Binabayaran ng DDS. Baka suportado pa yan ng China, baka kinurakot lang yung pera eh. Palagay ko ang leader niyan ang nakinabang, hindi talaga binili ng lahat ang standby. Ibig kong sabihin, sa Quiapo lang sila kumuha ng standby, dapat buong Metro Manila. Pinagbabayaran nila yung mga standby para pupunta ng Mindiola. Yung pera, binulusa lang din ng leader eh, ng DDS. Kaya ngayon, nakangisi na yun yung leader kasi ang binili niya na ang budget ay kalahati lang ang binili niya eh. Ganon talaga sa Pilipinas, mga kababayan. Kahit demonyo ay inaano pa rin ng isa pang demonyo. Bali demonyo yung kanilang amo, yung binigyan ng budget na pambili sa mga standby, sa mga rioters ay demonyo din. Kaya kinukurakot din ang demonyo ng isa pang demonyo. Okay, so ngayon ay iyakan ang mga magulang nitong mga nahuhuli. Kasi yung mga adult ay kulong. Yung minor, papuntang DSWD, okay lang yon. Pero doon sa mga 18 above, ay siguradong tikuka. Siguradong tingkagul, di ba? Himas-rihas ang mga, akala nila ay kung ano-ano lang, di ba? Alright, patuloy tayo. Balik tayo dito sa balita courtesy ng DZMM, Teleradio. Sa floodgate, kung nakikita nyo yung dyan, dinadahan-dahan nila ang investigasyon, kumukuha ng solid case evidence. Pero mga bata kasi yung nag-testify. Ano sabi ng mga bata, Sek? Ayun nga, binayaran daw sila, may nag-organize sa kanila.
hindi nila mapangalanan pero pinakita pictures sila daw yon. Pero kasi 11 years old to 15 yan, hindi mo pwedeng pigain para sa testimony, di ba? Yung unang nahuli sila yung nagsalita mga sa Ayala Bridge. Ay yung mga bata talaga Yung mga nasa Mendiola, half, 3/4, 1/4 yun, 3/4 mga matatanda, 1/4 mga bata. So silang nagsabi, may pinakitang picture na ng organizer. Opo. Yun pala So na-picturean. So na-document din pala nila, na-videohan nila ang pagbibigay ng suporta sa kanila. Opo. Naku po. Kasi po, ang TikTok culture ngayon, tsaka Facebook live feature ngayon, ang mga bata, niyayabang ginagawa nila Kaya doon namin nakikita lahat Para pala mga... Yun pala. Kaya nalaman pala pinupost pala Pinupost yung 3,000, 1,500 ng mga kabataan. Kaya pala nakikita nila Rimulya. Hindi ko nakita yun Baka dinilit kagad. Kaya nalaman na binayaran. Tama yung ating mga kutob, mga kababayan, no? Kasi sino bang makipagbatuhan diyan sa mga pulis? Wala nga diyan yung binyo ng protesta Nasa Luneta at nasa EDSA Shrine. Bakit pumunta sila diyan? Malacanang yan So ibig sabihin, ang gusto nila ay sunugin nga daw ang Malacanang. Yun ang utos ng nag-utos. Grabe na mga tao to, no? Sariling bayan ay ginugulo. Kasi bakit ganito ang mentality ng DDS? Yan ang tinatawag na digong effect, digonyo effect sa mga tao. Kapag sumusunod kayo kay digong, ganyan na rin yung pag-iisip nyo na palaging brutal, palaging away, patayan. Di ba? Anong nangyari sa Madre, kinuyog ng mga DDS? Anong nangyari sa broadcaster ng TV5, kinuyog ng DDS? Anong nangyari doon sa isang lalaki na napadpad sa grupo ng DDS? Tinatadyakan pa, binugbog. So bakit ganito sila? Bakit ang grupo na hindi DDS ay hindi nananakit ng tao? Bakit kapag DDS na grupo ay nananakit? Nagsisigaw, pati Madre hindi na ginalang. Bakit ganon? Bakit ang mentality ng DDS ay matatapang dahil ba sa maisog yung kanilang grupo? Maisog rally daw. Pero kapag nahuli, iyak ng iyak, di ba? Ay nako, ang rally nung September 21 ay hindi yun para kay PBBM. Para yun sa mga kurakot na opisyal ni PBBM, sa gobyerno ni PBBM. Kaya, wrong timing ang DDS kasi sumakay lang sila, sumingit sa protesta at iba ang kanilang layunin. Hindi nga sila nagsigaw ng ikulong ang kurakot Kasi kung magsigaw sila, makulong ang kanilang idol na si BP Sara, Lustay, kurakot Tsaka mga kapatid at ama. Kaya wala silang sinisigaw, kundi bring home Duterte, bring home, kung ano pang i-bring home. Yun lang ang sigaw nila, tsaka ibagsak si PBBM. Ang layo-layo, di ba? Ang layo-layo sa tema ng protesta ng trillion piso march. Okay, balik tayo sa ating kaibigang Alvin ng DZMM Teleradio with the Secretary John Vic Rimulya. Nepo babies, finoflaunt. Oo. Pinoflot nila Kita mo, isang bayong ng pera, pinapakita nila. Diba? Ito na. Naku, grabe. Sinura mo bayong Opo. Alam mo, pwede pang maulit din yan, Secretary. Pag merong kilos protesta ulit, talagang posibleng pasukin At saka haluan ng mga ganyang klaseng elemento. Doon kami takot talaga. Buti na lang yung sa EDSA rally, hindi nila pinakailaman. Kasi para sa amin, yun ang tamang rally. A peaceful venue for airing your grievance. Pero yung ginawa na sa Mendiola, hindi na grievance yun. Anarchy na yun. Bili mo, sasabihin ng mga bata, 12, 13, 14, 15, susunugin na nagdamin dapat ang palasyo So, ibig sabihin pala ang game plan pala dapat nila, Secretary, ay mag-snowball. Parang gagaya yung Indonesia at Nepal na para mag-snowball yung suporta habang sinusunog nila yung mga iba't ibang pasilidad ng gobyerno. Tama po. Ang ginawa nila, nagdala sila ng mga kwitis, nagdala nila ng mga papatok. May dala pa silang tear gas. Sila mismo nagdala.
kung pansin nyo, yung mga videos ng mga pulis na pumapasok, wala sa amin kasi andun mismo ako, di ba? Oo. Wala silang mga wala silang, yung gas mask. Siyempre, kung gagamit ka ng tear gas, dapat may gas mask kang handa, di ba? Oo. Wala talaga walang dalang gas mask mga pulis nun kasi wala kaming intensyon gumamit ng tear gas eh. Oo. Sila ang nagpapatok nun, ng tear gas. Ang sa amin, ang pinaka, na malubha na ginawa namin ay gumamit kami ng smoke grenade. Ang smoke grenade naman ay konting papatok lang, pero puro usok lang yun. Parang nakikita mo sa smoke machine, usok lang. Pero that's meant to, intimidate, pero not to hurt. Oh, okay. So far, ilan ba sa mga pulis natin ang nasugatan? At okay naman po sila, na-discharge na? Opo, Hospital. 95 po ang nasugatan. Ang dami din, ha? 95. Pero hindi po counted yung binaboy. Oo. Anong binaboy? Paano binaboy? May dala silang balde ng tubig galing kanal. Ako. Parang galing Poso Negro pa eh. Nakakaawa yung mga pulis natin talaga. Kung ando doon ka, maaawa ka talaga sa kanila. Galing kanal. Binubusan sila ng mukha ng galing sa Poso Negro. Grabe. So, Tsaka saan ka nakakita ng peaceful rallies, pero susunugin yung mga kotse, susunugin yung mga pati Sogo model. Ninakawan nila eh. oo nga, binasag yung mga salamin dun. Buti na lang wala ka sa loob. Oo. Kaya ka na naman Sogo eh. Natigalgal tuloy ako eh. Alright, so dito na natin tapusin to. Sugo Hotel yan kasi ay hotel ng mga lovers, di ba? Joke lang yun ni Rimulya. Natawa tuloy si Alvin. Kaya sa palagay ko mga kababayan, dapat lang talaga parusahan itong mga nahuli para magbigay na example, para magiging example na kung merong rally sa susunod ay magdalawang isip ng tatanggap ng bayad yung mga standby dyan sa Quiapo. Ako dyan talaga sa Quiapo ang teenage life ko dyan sa Quiapo eh. Hanggang Sampaloc, hanggang Binondo, hanggang Santa Cruz, Santa Mesa, yun ang turf ko bali noon eh. Siyempre, nakihalubilo ako sa mga standby dyan, kaya alam ko yung mga standby dyan, kung anong mga ugali niyan. Grabe. Kaya pala, ang pinuntirya nila, mga standby ng Quiapo eh. Kasi ang Quiapo talaga, sa history, notorious talaga yan sa mga gangster fraternity. Kaya nga, merong fraternal street dyan eh. Diyan ako nakatira noon sa looban sa fraternal, iskinita lang yan eh. Grabe ang standby dyan. Grabe ang away dyan, oras-oras, merong dyan. Rambulan, grabe talaga. Hindi ko naisip noon nakatira ako dyan, 16 years old. Panahon yun ni Robin Padilla, idol ko yung Robin Padilla noon sa Bad Boy. Tapos ngayon, hindi ko na siya idol. Alright mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga dawit, mga mastermind na nagbabayad nitong mga nagrarayot sa Mindiola Recto? Totoo kaya na itong tatlong stooges, yung isang inchik, isang dating congressman at isang attorney, yun ba yung talagang nagsusuhol daw sa mga rioters? Okay, paki-comment na lang sa ating comment section down below at sa mga bago pa lamang napadpad sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribers button. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat ang lahat.